Alam ko bihira ka umaakit sa mga live. So, bakit ka na naman umaakit? Ay, masaya na ako ngayon. Yung boses. Bakit? Oo. Oh, syempre. Okay na, sorted na yung namin. At saka kasi ganito yun, I'm a little bit naughty. Tawag nito, inad ko yung girl kasi yung ko, siya, deactivate yung account niya. So, ang ginawa ko, may isa kasi akong account. So, binago ko yung name, nilagay ko yung name niya. So, yung girl, nung inad ko siya, nag-accept siya agad. And then minessage ko siya. Tapos sabi niya, kasi siya yung nag-message sa akin, sabi niya, ito ba yung bago mong account? Sabi ko, oh yes. Tapos tinanong ko siya kung paano kami naging friend dito sa TikTok. Hindi ko naman sinabi na babae ako. Sabi ko ako yung guy. Sabi ko, paano nga tayo naging friend dito sa TikTok? Kasi nakalimutan ko eh. So yun, sinabi niya, na siya daw yung hinanap na yung pangalan ko. Tapos, pangalan ng guy, kaya yun. Tapos sabi ko sa kanya, tapos sabi niya, yung yung guy, nagsabi sa kanya na pupunta ng Pilipinas. Tapos sabi niya sa akin, bibisita daw sa akin. Sabi niya. Tapos sabi ko sa kanya, sabi niya, oh, before you meet Monica, can you make sure that you meet me first? So I am the one who gonna judge her if she's beautiful for you. And I was just laugh, and then sabi ko sa kanya, I met her already because she's from here as well in UK, so that's why. And she said, okay. And then sabi niya sa akin na, sabi niya, oh, so sa tingin mo, maganda ba siya? Sabi ko sa kanya, of course, she's a sweet girl and kind. Sabi ko sa kanya. Tapos tapos yun lang. Tapos the next day, nag-message siya ulit sa akin. Sabi niya, dun sa guy na name, yung boyfriend ko. Sabi niya, how are you today? I cannot sleep because it's because of my insomnia. Sabi ko, you just need to take care of yourself. Make sure you're busy. Don't think anything. Sabi ko sa kanya, just play music or something to relax your mind. And then, nung na-end up kami, nagtanong siya sa akin kung may girlfriend na daw yung guy. Sabi ko, yes. I'm taken. I have a girlfriend and, we're like, 2 years. Abos no, nagsimula na, hindi na siya nag-message sa akin. Hindi. Kamusta yung relasyon mo dun sa boyfriend mo? Okay naman. Nag-uusap na kami kasi nalaman ko na hindi naman pala siya yung nag-flirt yung girl. So okay na kayo ngayon? Oh, yes. We're okay. Ibig sabihin, ikaw talaga yung gumawa ng paraan para matuklasan mo yun. Nag-message siya sa akin ng mahabang message na hindi daw niya ako papalitan, never niya ako pagpapalit kasi kasi mabait naman ako. Ay, good job. Congratulations. Ay, mabait. Pero sabi naman niya sa akin, mabait naman daw ako, kaya never niya ako ipagpalit. Kaya yun. Tapos inaway ko muna siya bago ko siya tapos sinabi niya sa akin, hindi ka man lang nagtanong kung okay lang ako, kung ano yung nararamdaman ko, sabi ganun. Tapos may sakit pala siya kasi nakita ko, kasi sobrang init kasi dito sa UK. So nakita ko yung face niya nag-swell. Sabi ko, tapos dinanong ko siya kung nagpunta na ba siya ng doktor. Tapos yun, simula nun, tapos kasi nag-video call lang kami kasi gusto ko makita yung face kasi dati kasi ako naman yung tumatawag ng doktor para sa kanya. So nung nakita ko talaga, sabi ko, nagpunta ka na ba ng doktor? Sabi niya, hindi pa. Sabi ko, pumunta ka na ng doktor. Kung ayaw ng makita ka ng doktor, pumunta ka ng hospital. Tapos doon kami nagsimulang mag-usap. Tapos yun na. Iba kiligin, sabi yung mga 40s, guys. Iba magmahal. Diba? Ilang taon na pala yung boyfriend mo? Mas older siya. 49. Okay. But true love talaga to, guys. Ay, sana all.
Pero nakikita kayo in person. Oo naman, dinadalaw niya ako dito kasi malayo kasi ako. Nasa West Midlands siya sa London. Tanong ko lang, di ba 49 na siya? Yeah. Malakas pa ba? Oo naman. Pwede pa. Oo. Ano lang? Pwede pa. Hindi, naku-curious ako kasi I'm 32 years old, di ba? Yes. Kasi, para ano, alam ko yung sarili ko, kung alam ko na nangihina na ako, hanap ako ng paraan para lumakas ako ulit, ganun. Ganun ba? Alam ko lang yun, Oo. just take care of yourself. Kasi naman, di ba? Ang guy naman, hindi naman yun madaling na it depends lang kung mayroon kang mga medication na maintenance na nakaka-epekto sa baba. Hindi ma'am, nagmumoringa ako everyday. Oo, Anong yung natural moringa? herbal. Malunggay. Oo. Alam mo yung, Makakalakas ba alam yun? mo yung Bakit benepisyo ka nun? Ha? Ano ba yung mga benepisyo nun? Hindi. Sige, sabihin mo sa akin. I-google mo. Bibili ako. Oo nga, papatigas to. Papagatas to. Hindi. Sige. Hindi, natural yun, natural. Talaga? Moringa. Maganda. Saka ano yun, hindi yun, walang ano yun, bakit nagtatanong ka, humihina na ba siya? Hindi, no, syempre. Alam mo kasi kapag tumanda ka, tapos may mga maintenance ka na meds, Oo, syempre, ano yun? pero, Ano lang, yung dahon niya, ilaga mo lang yun, din ihigop mo lang. Kumbaga, 1 cup, pagising, tapos bago matulog. Ganun. ay, ganun? Ay, malakas ka pala, Ay, hindi pa ako malakas. Ay, Sakto ay lang. paano naman yung ginagawa mo yun, diba? Syempre, malakas ka. Hindi ko pwedeng sabihin malakas ako. Kasi, hindi mo naman nasusubukan, ganun. Diba? Malalaman mo yun na malakas ako pag susubukan mo. Ay, wag na. Wag ka nang magsubok. Magkasala ka. Bakit ikaw, sa tingin mo, di ka magkakasala? Hindi. Ay, hindi ba yung mayroon doon sa mayroon yung joke dyan sa Pinas na magkakasala ka lang kapag pag ikaw nasa ibabaw. Ganun ba? Hindi, okay lang naman magkasala. Basta sumasaya. Ay, ganon. Hindi, totoo yun guys, moringa, malunggay. Nakakatulong. Kasi, grabe ang benefits ng malunggay sa katawan natin. Isa yun. Pero So, alam mo na. Sa Pinas ako, parati kaming nagmamalunggay kasi syempre, nahalo yun sa soup eh. Di naman Pero yun, ma'am, ano talaga yun? Pure talaga malunggay. Hugasan mo lang, tapos tubig lang, pakuluan mo lang. Wala siyang halong asin, pampalasa, wala. Kung ano yung lasa ng pinakuluan niya, yun lang inumin mo. Okay. That's good. Sa mga hindi malunggay nakakapag-test, dito. guys, pwede yun. 2.0, Sa mga hindi walang malunggay dito. Mahirap maghanap ng malunggay dito. Umuwi kayo ng Pilipinas. Hindi nga, walang tanim na malunggay dito. Nahanap ko ngayon kasi minsan meron yan sa yung sa Filipino store. Kasi nga hindi na rin siya fresh. Tapos meron ding frozen, pero hindi mapangit na yung Hindi, lasa eh. okay lang siya kahit hindi fresh. Kasi, guys, yung malunggay, yung daon ng malunggay, pinapatuyo din yan. So, ginagawa siyang tea, kape. No? Pag na siya, na process, nadurog na siya, so gawin siyang kape, lagyan siya na isasalain lang, tapos lagyan siya na mainit na tubig, ganoon din. Mapadry man siya o fresh, pwede siya. Okay. Sige, sasabihin ko sa kanya kailangan niyang uminom ng malunggay. Manghihina na siguro. Hindi, okay pa yan siya. Lang, 2 lang talaga, 2. Dalawa lang. At least nakakadalawa, di ba? Okay na yun. Hindi ang
Ang importante dyan, mahal mo. Oo naman. Di ba? Oo. Okay na yung nakadalawa ah. Mm-mm. Ay, oo naman. Okay na yan kasi kaysa naman sa wala, diba? Mm-mm. Kung may ugat ng malunggay, pwede. Katawan ng malunggay, pwede. Ay, Kung wala, ganon. yung ugat na lang niya. Kung wala, kundi yung ugat na lang. Ayun, bot. Sa Hindi kantin nga, yung ibang. ano lang, dahon lang talaga yung gagamitin mo, diba? Dahon. Pwede rin yung tangkay. Ako sinasama ko tangkay. Ah, Mm. okay. Maghanap muna ako ng Umaga, malunggay. tsaka bago matulog. Ano yan dito yung frozen yan dito kasi sa mga Filipino store. Sige. Hindi kasi ako, nagtatanong ako, 49. Kaya pa ba ng 49? Kasi ako, Yung mga ano basta. nga dyan, yung mga 50 nga or 60 sa atin, gumagana pa rin. Ano pa kaya yung 49, diba? Pwede pa yung ano, tsaka ako yung nag-proven na pwede siya. Twice. Oo. Parang battery kasi yan eh. Hindi yan Ay, naandar ganon. kung wala yung negative. Dapat, oo, siyempre. Di ba? Pag hindi mo yan na pinarisan ng negative, hindi yan mag-i-spark. Pag parehas kayong positive, manghihina kayo niyan. Ay, ganon. Oo. Oh, thank you for the donuts. Di ba guys? Alam nyo kasi kapag medyo lumalaylo na yung partner nyo, kayong mga babae, gumawa kayo ng paraan. Di ba? Para magkaroon ng init sa loob ng bahay. Diskarte, Mainit. ma'am, kung paano, kapag nawawala na siyang gana, alam mo kung anong kailangan mong gawin para magkaroon. Ano? Kuha kutsilyo, tutukan mo sa gilid. Ano? Ayaw mo o bubutasan ko gilid mo? Ilabas mo Hindi, kasi yan. malayo kasi kami sa isa't isa. So, kapag nagkikita kami, okay lang yun. Oo. So, once in a lifetime lang pala mangyari. Hindi naman. Ano naman, every 2 months naman or sometimes every 1 month. Tapos magsistay siya ng matagal dito. So, okay lang din yun. Tsaka ano naman kapag make sure naman nagkikita kami talaga everyday kapag nandito siya. Kaya masaya. So, guys, sinasabi ko nga, being a guy, wag niyong kalimutan yung partner niyo. Dapat every night, wag yung hayaang masiro yung asawa niyo, yung partner niyo. Gawin niyo yung best niyo para mapaligaya din sila. Ako yung asawa ko, hindi yan masiro. Diyos Maria. Paano naman kung pagod na pagod ka sa work? Ay, hindi may schedule yan. Oo, may alarm clock pa. Ay, ganun. Pag pagod ako, pag magising ako, gisingin mo ko 2:00. Alam niya na yon. Matik na. Hindi pwede yan matapos ang isang gabi o isang araw na wala talaga. Ganon. Ay, grabe ka naman. Oo nga. Siyempre pag grabe yung trabaho ko tapos marami akong ginawa. Pag alam ko 7:00, hindi pa kayo maka-start, matulog na ako niyan. Alauna, gisingin mo ko magpa-alarm yan. Pag nagtunog yung alarm clock, alarms na. Lala. Diba? Totoo yan, guys. Pero hindi, 2.0, tawag nito. Kahit may na siya, 49. Okay naman. At saka hindi ko naman na kailangan na madami. Lang. Yung, kahit, konti lang. Yun lang yung, at saka importante, alam mo kasi kapag tumanda ka na, ang importante nun, yung magkasama kayo. Akala ko kapag tumanda ka na, mapdi na. Uy, grabe ka. Hindi pa naman ako ganito. Ay, hindi pa. Pero may baby ka na, no? Wala pa ba? Wala. Ayaw mo magka-baby, ma'am? Hindi ko alam kasi mahirap yung buhay dito. Wala kang kasama. Kayo lang mag-aalaga. Paano kung wala kang pamilya? O, 'di ba? Mahirap. Ano yun? Hindi Ano yun? Paano pala yun? Nilalabas lang lagi? Ganon? Hindi naman. dito naman.
Ito naman Sorry, sa'yo, sorry. okay naman kayo. Ibang ano naman yun. Hindi, ano lang yun. So, wala talaga sa isip niyo magkaanak. Meron, pero ano kasi, syempre, kailangan mo kasi, dito kasi mahirap. Kailangan mo talaga yung settle ka na bago ka magkaroon ng anak or end up ka sa, mag-ano ka ng, sa government. Eh, ayoko naman ng ganun kasi sanay ako na, magtatrabaho, yung ganun. Kapag nasa Mahirap bahay, din pag, masaya kapag may baby talaga. oo, pero hindi pa naman kasi ready kasi syempre kailangan namin i-plan yung future. Mga ready ka na pag 50 ka na, ganun. Hindi naman. Meron pa naman akong Ganun kayong dalawa. years, Ano? Oo. Gawa tayo. Kaya mo pa? Meron pa naman akong few years, kaya okay lang yun. At saka talaga, mahirap, kasi 2.0, kasi nung nasa Pilipinas ako, tapos namatay kasi yung papa ko, namatay ng early. So, yung mama ko lang naiwan. Tapos talaga, kasi madami kami, so, mama ko walang alam kasi housewife lang yung mama ko. So, nahirapan talaga kaming tagwid. So, I promised myself na bago ako magkaroon ng anak, kailangan mag-settle muna yung life ko. My house, mayroon talagang foundation na talaga para ang ko na lang, yung baby na lang yung asikasuhin. Kaya nga may partner ka eh. Hindi mo kailangan i-shoulder lahat ng responsibilidad. Lahat ng sinasabi Nakatay yung mo, partner ko, ano mangyayari sa buhay ko? napaka-advance mo masyado. Hindi. Lahat ng maganda yung mindset mo, totoo yan. Kasi wala kang ibang pinopoint, kundi kagandahan ng buhay soon to be. Pero, lumilipas kasi yung panahon. No? Ang pera, napagsisikapan yan. Yung bahay, kayang gawa ng paraan yan. Di ba? Naniniwala ka ba sa kasabihan na kapag may problema ka, magagawa mo ng paraan kapag gumagalaw ka? Di ba? Kasi, darating yung panahon na magiging settle ka, paano kung huli na ang lahat? Naabot mo nga yung pangarap mo na masettle ka in life, pero hindi na pwede yung mga bagay-bagay. Kasi, may mga pagkakataon kasi sa buhay natin na may hangganan siya. No, kapag gusto mo na hindi na siya pwede kasi wala na eh. Lumipas na yung panahon. 'Di ba? Pag may partner ka, hindi lang ikaw mag-isa ang magtatrabaho nun. Hindi lang ikaw ang magsusumikap nun. Dalawa kayo. 'Di ba? Kaya ako, edad ko is 28. Ako hindi ako natakot na magkaroon ng sariling pamilya. My wife is siguro. only 25 years old. Yeah. Oo. But it depends because it's like me, it's in my own experience. 'Di ba? Talaga sobrang nahirapan, tsaka I grew up na nawala yung mama ko, tapos and yung alam mo yun, tas nagkahiwa-hiwalay kami. Alam mo ba 2.0, starting work when I only 10 years old sa Pinas. Nagtatrabaho ko sa bahay para lang magkaroon ng food at saka mga damit. Yun lang yung ko. Tapos, I'm so lucky kasi nung napadpad ako sa Laguna, mga 14 ako. Yung couple na napuntahan ko, pinaaral ako hanggang nag-college ako, doon ako sa kanila. Kaya talaga talagang inano ko sa mindset ko na pag talaga, na gusto ko na magkaroon ako ng ganito, ganun, settle yung life namin bago ako magkaroon ng mga anak sa hirap ng buhay namin before. Kaya Yes. ganun. Same with me, ma'am. Kami, sabi ko lagi ko naman kinikwento dito. Kami, 9 kami magkakapatid. Mama ko nasa bahay, papa ko construction worker. But, graduate kami lahat 4-year course. Hindi kami nakagraduate, it is because of my mother or father na sila lahat. So kami sariling sikap din. Ako, working student din ako. No, at the age of 16 years old, nag-construction na ako. Halos lahat ng mga diskarte sa bangketa nagawa ko na. Kumbaga lahat ng mabibigat ng trabaho na pagdaanan ko na. So bago ako naging ganito. So anong pag-aasawa naman? Hindi ako natakot. Kasi ako, sabi ko nga, bakit nakakaya ng iba? Bakit ako hindi ko makaya? Yun lang yung batayan ko. Kung sila nakaya nila, ako, kaya ko rin. Di ba? Kasi simula pagkabata, alam mo ba dati, when I was 8, 9 years old, nangihiram kami ng bigas sa kapitbahay.
2 takal, 3 takal, halos hindi kami papahiramin, naglulugaw lang kami. So, yun din yung isa sa way na ma-motivate kaming lahat na magsikap para makatapos sa pag-aaral. So, good to know na sa ngayon, tapos na kami lahat. Isa lang yung hindi sa amin nakapagtapos. Pero para sa akin, halimbawa ako, graduate ako, 4-year course, criminology, registered criminologist, and I'm police here in the Philippines. No? Professional ako, pero yung sinundan ko na hindi nakatapos, para sa akin, siya yung mas professional. No? Kasi wala siyang natapos. High school yung level niya, no? Pero siya yung tumayong halili, no, bilang tatay sa aming lahat. So, 5 sa amin yung cum laude. Para sa akin, yung na-achieve namin lahat, hindi sa amin yun. Sa kanya lahat yun. Kasi kung wala siya, wala kami dito. Oh. Alam mo yun, kung alam mo lang yung buhay namin dati, ma'am, sobrang hirap talaga. Ako, nagpaalila ako sa ibang tao para makapag-aral ako. Kumakain ako ng tutong, sabaw, para lang makasurvive everyday. Sabi ko, hindi ko na mararanasan yung buhay na to. Kung ano may nararanasan ko sa lahi ko, ano tawag dito, sa lahi ko matitigil yung ganitong klaseng sistema. Yung hirap. Inumpa ko yun, kaya sabi ko kahit anong hirap, makapagtapos ako. Yun, nakapagtapos ako. So, iba-iba yung iba-iba. Pero yung sinasabi mo kasi, hindi responsibilidad ng babae yun. Although na, tama, isipin mo yan. Responsibilidad naming mga lalaki yun. Hindi mo responsibilidad yun. Kapag hindi na kaya ng partner mo, saka papasok yung pwersa mo bilang isang babae. Diba? Hindi ko ina-underestimate yung mga babae kasi alam ko kung ano yung kaya namin gawin, kaya nyong gawin. Pero kasi ako as a lalaki, kasi as a guy, no, kung pwede lang na hindi ko pagtrabahuin yung asawa ko, gagawin ko. Ako mag-provide lahat. Gusto ko alagaan niya lang yung anak namin. Ako, yun lang. Kasi, di ba, yung babae hindi pinapahirapan. Dapat inaalagaan. Sana all hindi Eh, pinapahirapan. totoo. Sabi ko nga sa asawa ko, sabi ko, gumawa ka ng sarili mong paraan. Okay? Sabi ko, hindi mo kailangan magtrabaho sa ibang tao. Kasi yung asawa ko, ma'am, 27 years old. So, grade 12 po na natapos niya. So, sabi ko, hindi ako nagbabase o hindi ako naghahanap ng professional o may mataas na antas dito sa atin sa lipunan. Sabi ko, kahit ito yung sitwasyon natin ngayon, masaya ako na ikaw yung naging asawa ko. Sabi ko, yung pera nga, sabi ko, napaghihirapan yan. Yung mga nakikita natin sa paligid natin, kaya nating hanapan ng paraan, kaya nating kitain yan. Basta magkasama tayo. Sabi ko sa kanya, kung ano yung nakikita mo sa akin ngayon, at nakikita mo na nag-earn tayo, kumikita tayo, do your best na magkaroon ka rin ng sarili mo na hindi ka inuutusan ng ibang tao. So guys, gusto ko ipaalam sa inyo. So, I'm police corporal, PO2 po yun sa dating rank ko ng police. Sumasahod po ako ngayon, sabihin na natin 35,000 monthly. Okay, 35,000. Professional guys may trabaho na sa gobyerno. Okay. Yung asawa ko ngayon nag-earn ng minimum 40,000. Nasa bahay lang siya. Nag-affiliate siya. So, dati hindi naman siya ganun. Sabi ko lang sa kanya, nakapag-umpisa na siya eh. Sabi ko, ituloy-tuloy mo lang. Alam ko mahirap yan, pero pag tinuloy-tuloy mo yan, kikita tayo dyan. Kikita ka dyan. So, sinuportahan ko. Tuloy-tuloy. So, ngayon, nag-earn na siya ng ganun. Same with me. Nag-earn ako. Pares kami. So, ang pinagkaiba, nasa bahay siya. Naalagaan niya yung anak ko, anak namin. Safety siya kasi nasa bahay lang siya. So, doon ako proud sa asawa ko. Sabi ko nga guys, wala sa natapos yan. Hindi porket professional, successful. Hindi porket walang natapos, mababa lang yung katayuan sa buhay. Merong iba na hindi nakatapos pero madiskarte. Depende, sabi ko nga, depende yan kung paano nyo pagsikapan, magkasama. Hindi porket na, 'di ba, na yung iba kasi pera agad yung hanap. No, kapag naghanap dito, mostly po ang hinahanap ay may trabaho.
maayos yung pamumuhay. Lahat ng yan guys, napaghihirapan yan, napagtutulungan yan. Hindi mo kailangan hanapin agad yun sa tao kasi yung pera nawawala eh. Ngayon, kung nagsama kayong dalawa, sinusuportahan yung isa't isa, doon kayo makakabuo ng pera. Ano Di ba? naman, nung na-meet ko yung guy, wala naman siya permit to work. Pero ngayon, may work na siya. Ano. Tsaka, okay naman. Mahirapan din naman kami. Kaso nga lang, syempre, kailangan talaga, kasi, syempre, mahirap talaga yung life dito, especially dito. Mahirap talaga dito sa UK kasi kayo-kayo lang. So, kailangan mo talagang isipin muna kung paano yung magiging life nyo. Yun. Kasi ayoko rin naman mahirapan yung anak ko, syempre. Oo naman. So, depende naman. Kasi naka-ano din naman kasi sa environment natin kung ano yung kalagayan natin. Gusto ko lang i-share. Gusto ko lang i-share din para ma-encourage din yung iba na syempre, huwag tayong maghanap ng taong kasi karamihan dito hinahanap stable, may itsura, may pera. No guys, lahat ng sinasabi nyo nawawala yan. Pero yung taong kaya kang intindihin, kaya kang samahan, no, kaya kang mahalin ng sobra-sobra, yun ang mahirap hanapin. Mahirap maghanap ngayon ng true love. Yan kapag mahalin ka ng gusto, mahirap. Kasi Ako hindi ako mapili, ma'am eh. Ganon? Hindi totoo. Hindi ako mapili. Yung asawa ko, hindi kami nagkita personally, hindi ko siya niligawan personally. Through chat lang kami. Nag-heart lang yan sa my day ko ang asawa ko. Sinabi ko lang na gusto ko siya. Sabi ko, maganda siya. Gusto ko siya maging jowa. Kung ayaw niya ako maging boyfriend, chat, ibablock ko siya. Yun, naging mag-boyfriend kami. Di ba? Sana all, may block na Hindi guys. Hindi kasi magsasayang ako ng oras. Di ba? Magsasayang ako ng effort. Ayoko nang ganun. Sabi ko, kung possible na magugustuhan mo ko at possible na pwede maging tayo, ibigyan kita ng oras. O, di ba? Parang ako pa yung, di ba? Hindi, totoo yan. Guys, true to life story yan, guys. Story namin ng asawa ko. Nag-heart lang yan sa my day ko. Sabi ko, kapag pumunta ka sa akin, kahit anong mangyari, paninindigan kita. Sabi ko sa kanya. Ang tanong ko sa kanya na yon, nag-usap kami 2:00 na nga po, natapos kami 1:00 ng madaling araw. So, 1 hour before, 1 a.m., sabi ko sa kanya, sabi ko gusto kita. Kung ayaw mo sa akin at hindi mo ako magugustuhan, okay lang, maintindihan ko. Pero, ibablock kita, hindi kita kakausapin. Tagal niyang sumagot. Ay, sumagot na oo. Kinabukasan guys, naging kami na. Ay, ang galing naman. 2.0. Tapos, ganito. Nasa Luzon ako, nasa Mindanao yung asawa ko. Sabi ko sa kanya, punta ka sa akin. Pamasahe, walang problema. Ako magbigay siya ng pamasahe. Sa parents mo, sabi ko, walang problema, ipapaalam kita. COVID that time, ma'am. Sabi ko sa papa niya, ay ito, sir, hindi kasi may maalis kasi nasa duty, ganito, ganyan. Inausap ko ng maayos yung papa niya. Pinaalam ko siya online. Sabi ko, sir, pag napunta dito yung anak mo, ako bahala sa anak mo. Kung anong mangyari sa anak mo, paninindigan ko. Ito live birth ko, ito ID ko. Kapag nawala yung anak mo at may nangyari sa anak mo, hanapin mo ako. Makikita mo ako. Pumayag yung tatay. Sabi ko sa kanya, kapag may nangyari sa atin, yun na yun. Hindi kita tatakasan. Ay, pagpunta sa akin, may nangyari man. Wala, hindi na ako nakatakas. Diba? Ang galing ng story mo. Pero, may isang salita ako. Yes. Ito na yung pinaka-the best. Kasi kung wala akong isang salita, guys, no? Dumating ang 6 months. Hindi ko alam, buntis na siya. Kasi gusto ko na mag-anak. Sabi ko, 3 months. Sinubukan ko 3 months. Hindi na buo. Sabi ko, parang tunaw ako . So, nagdagdag ako 3 months ulit. Sabi ko, kasi grabe yung lakad, grabe yung trabaho. Sobrang stress ako.
So, inaraw-araw ko kasi guys, hindi pala worth it yung araw-araw. Sabi ko, araw-araw naman pero bakit di nabubuo? So yung ginawa ko noon, pinetex-petex ko lang. So, every other day. Tapos, after 6 months, nagkaroon kami ng reassignment. Ang nangyari, malilipat na ako. Sabi ko, uwi ka muna sa inyo. Guys, kung wala akong isang salita, umuwi na yan sa kanila. Tapos, doon ko nalaman na buntis na yung asawa ko. Kung gusto ko hindi panindigan yan, pwede. Pero sabi ko sa asawa ko, huwag kang matakot. Pag pwede na ako makauwi, uuwian kita kahit hindi ko alam ang bahay mo. Pumunta ako ng Davao, ma'am. Mag-isa ko lang. Hindi ko alam kung saan yung bahay niya. Hinanap ko yung bahay nila. At doon nabilib sa akin yung tatay niya. Diba? Oh, that's sweet naman. Oh. Tsaka ang bunga nun guys, meron na akong 2 years old na baby. Napakagandang bata. Diba? Girl? Yes, babae. Oh, sweet. Yun yung guys, yun yung true story ng yung story namin bago kami nagkakilala ng asawa ko. Sana all. Yeah. So sabi ko nga, naniniwala ako na love is a process. Naniniwala ako na yung love, matutunan mo yan along the way kapag nagsama na kayo ng partner mo. Kasi hindi ko naman mahal yung partner ko eh. Bunga ng libog yun nung una. Kaso ako hindi, totoo ma'am. Totoo. Kasi ako, binata ako eh. Binata ako. Alam mo naman kapag binata. Pero, kasi ako, may paninindigan ako. Sabi ko, once na may ginawa ako sa'yo na hindi dapat ginawa, paninindigan kita, hindi kita iiwan. So, good to know guys, magpo 4 years na kami ng asawa ko. Diba? So, planning to be, so, mag-ipon muna ako. Diba? Pangalawa mong anak? Hindi kasi ang asawa ko naman, hindi naman ako kinukulit sa kasal. Pero sabi ko nga sa kanya, ang kasal hindi minamadali. Okay? Oo, Sabi take ko, your gusto ko, time. pag kinasal tayo, gusto ko yung kasal na masasabing kasal. Hindi yung ikakasal tayo sa, yung magpipirmahan lang tayo para masabing kasal tayo. Hindi. Sabi ko, gusto ko, ikasal tayo, sa simbahan din. Diba? Yeah, Kasi, memorable. sabi ko sa kanya, ito yung bagay na isang beses lang mangyari sa buhay mo. At yun ang gusto kong ibigay sa'yo. Sabi ko, hindi ako mayaman, pero kaya kong paghirapan yan. Yun lang. Invite So, us. 2.0 when you get married. Just invite us. Ninang ka? Sa Manila. Ano pili ka? Magiging ninang ka o magiging kumari ka? Ano daw yun, kumari? Siyempre, magkakanak ako ng isa, hindi magninang ka. Pero alito ganito yung masaya guys. Ayaw na asawa ko na magkaroon ako ng kumari na maganda. Alam niyo kung bakit? Bakit? Kasi baka kumari ko, tira ko. Walang yan. Hindi pwede. Di naman, kapag yung wife mo, nag-trust naman sa'yo, diba? Okay lang yun. At saka, wala naman yun. Kaso nga walang tiwala eh. May tiwala sa akin, sa babae wala. Ganun. Pero guys, napakatindi, napakabait na asawa ko. Nagsama lang kami, 24 years old lang po yung asawa ko. Diba? That's good. Pero ngayon 27 na siya. So, 'di ba? So, depende yan guys kung paano mo dalhin yung relasyon niyo. So, Yeah. good to know napagsisikapan. Ayan, dati wala din naman akong bahay. Lang din, inunti-unti ko lang. Hanggang sa natapos ko yung bahay, nabili ko yung lupa ng bahay, nakapagpundar ng konti-unti. Ang ganun na. Lang, depende kasi yan guys sa goal nyo, sa dedication mo kung paano mo i-improve yung sarili mo, paano ka makapag-ipon para sa pamilya mo. Diba? So, ganito lang si 2.0 guys. Nagla-live lang pero di natin alam. Someday. Diba? Anyway. Nakapagpasaya ka na. Yeah. Diba? Thank you, 2.0. I just telling you, I'm happy now. Thank you so much, and I really appreciate your advice. Thank you. You take care. Sige. Thank you.